Kasalukuyang nasa ospital ang 74 na taong gulang na lalaki na nagngangalang si Emil. Nakahiga lamang siya sa hospital bed habang naririnig at pinapaligiran ng mga tunog ng monitor machines na nakakabit sa kanya. Naririnig niya rin ang ilang mga taong nag-uusap sa may koridor sa labas ng kanyang kwarto. Ang hospital na pinag-admitan sa kanya ay isang private hospital na St. Vincent's Hospital. Ang hospital na ito ay kilala dahil sa galing nila sa pagpapagaling ng mga pasyenteng may kinalaman ng sakit sa puso. Nasa mahigit 1 linggo na si Emil na naka-admit dito at ang kanyang medical bill ay patuloy lamang na tumataas hanggang sa umabot na nga sa punto na kinonsidera na ng hospital na masyado na itong mataas at hindi na nila ito kakayanin. Kaya naman matapos ang medyo mahabang pag-uusap ng 3 mga doktor na sila Dr. Jonathan, Dr. Sara at Dr. Peter, sila ang mga doktor na in charge sa lalaking si Emil, ay pumasok na sila sa kwarto nito. Seryoso at mayroong malamig na ekspresyong kinausap ni Dr. Jonathan ang lalaking si Emil. Mr. Emil, unfortunately, malapit na matapos yung deadline mo. So far, hindi pa rin namin nare-receive yung sinasabi mong bayad mo. Nangako ka sa hospital na magbabayad ka. Pagrereklamo ng doktor habang tinitignan ng mga medical records. Pero iniiwasan naman ito ang makipag-eye-to-eye contact sa pasyente. Mababa ka sa mukha ng matandang lalaki na nangamba siya dahil sa sinabi ng doktor sa kanya. Nanginginig-nginig pa ang kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang suot na salamin bago sumagot sa doktor. Naiintindihan ko po, Dok. Naiintindihan ko talaga. Pero sinabihan ko na yung anak ko na bayaran yung pagpapagamot ko. Yung anak ko na yung bahala sa akin. Masyado lang siyang busy ngayon sa trabaho niya pero pupunta siya dito. Paghingi ng pasensya ng matanda sa 3 mga doktor. Habang ang doktora na babae na si Sara naman na pinaka maigsi ang pasensya sa kanila ay pinag-cross ang kanyang mga kamay at biglang nagsalita. Mr. Emil, naiintindihan ko kung medyo komplikado yung sitwasyon nyo ngayon. Pero baka nakakalimutan mo yung hospital na to ay isang business. At yung iba naming mga pasyente tila ba ay hindi sila kumbinsido. Hanggang sa nagsalita na nga ang isa pang doktor na si Dr. Peter na kanina pa ay tahimik lamang at nakikinig. Sige sir, ganun na lang po ang gawin natin. Bibigyan ka po namin ng 1 pang linggo. At kung hindi po dumating ang payment ninyo sa araw na napagkasunduan natin, wala na po tayong magagawa. Kami na po ang gagawa ng paraan para mapaalis ka dito. Okay po ba? Hindi naman po yun yung gusto namin gawin. Pero meron din naman po kasi kaming mga responsibilidad dito sa hospital. Sumang-ayon naman si Emil habang nakakaramdam siya ng kakaunting kaginhawaan at takot na rin sa kaparehang pagkakataon. Maraming salamat po mga dok. Sapat na po talaga yung 1 linggo. Makikita niyo po. Matapos nga nito ay umalis na ang mga doktor sa loob ng kwarto at mababaka sa kanilang mga muka ang pagdududa at frustration. Pakiramdam kasi nila, lahat ng ginagawa nilang hakbang ay nabibigo lamang. Malaki na kasi sana ang kinita nila sa komisyon kung hindi lang dahil sa matandang si Emil na laging nade-delay ang bayad. Samantala, naiwan naman ng matandang si Emil na nakaratay lamang sa higaan ng hospital. Habang tumatakbo sa kanyang mga isipan na sana'y maresolba na ang mga problema niya at umaasa siya na sa susunod na linggo nga ay mababayaran na ang kanyang problema. Kaya rin ganito kaaburido ang mga doktor sa kanya dahil ang matandang si Emil Gonzalez ay na-admit sa St. Vincent Hospital 1 linggo na ang nakararaan. Nung makarating siya sa hospital ay mag-isa lamang siya, nahihilo at nakakaramdam ng sakit mula sa kanyang dibdib. Nakasuot pa siya ng isang lumang damit habang hawak-hawak ang isang luma at sira-sira ng sombrero. Nang dahil sa itsura ng matanda noon ay hindi naging komportable ang mga doktor maging ang reception staff. Saka na lang nakita sa matanda. Sigurado ka bang tutulungan mo yung matandang to? Bulong na tanong ng isang nurse sa isang doktor na si Jonathan. Ano pa bang gagawin ko? Nakikita mo naman, mukhang hindi siya okay. Tipikal na mga pasyente dito sa hospital natin. Napatingin si Dr. Jonathan sa matandang lalaki at napatingin din siya sa sign na nagpapakita ng pangalan ng kanilang hospital doon. Doon niya napagtanto na kahit na anong mangyari,
kailangan pangalagaan ng kanilang hospital ang reputasyon na meron sila. Alam ko nurse na komplikado to pero hindi natin to pwedeng isnabi na lang. Imagine, paano pag nalaman ng media yung tungkol dito? Sobrang magmumukha tayong masama. Kaya naman ang dahil doon ay natanggap sa hospital ang matandang si Emil at nakakuha nga rin siya ng surgery para sa kanyang puso. Mula umpisa pa lamang ay paulit-ulit ng pinapangako at hindi nagsasawang sinasabi ng matandang si Emil na meron daw siyang anak na magbabayad para sa kanyang gamutan. At mula una, lagi niyang kinakausap ang tatlong mga doktor na meron daw itong magandang trabaho at hintayin lamang daw nila ito. Ang tatlong doktor naman na na-assign sa kanya ay hindi na matiis ang matanda. Alam nila na hindi ito magbabayad pero hindi naman nila pwedeng palayasin na lamang ito sa ganoong kondisyon. Sa lumipas pa nga ang mga araw, lalo lamang numipis ang kanilang pasensya. Ang pananatili kasi ni Emil sa kanilang hospital ay nagdudulot na ng malaking pinansyal na problema para sa lugar. At bukod pa dun, ay naaapektuhan na rin ni Emil ang kita ng mga doktor sa kanilang mga komisyon. Kailangan na nating mapalayas yung matanda na yan dito. Pumunta siya dito. Ginamit yung serbisyo natin. Tapos, wala tayong matatanggap pabalik. Napaka-unfair naman nun. Nauubusan na tayo ng pera dahil sa pananatili ng matandang yan. Wika ni Dr. Peter sa isang pribadong pagtitipon nila ng dalawa pang mga doktor. Napairap naman si Dr. Sarah. Tignan mo nga kasi yung matanda. Mukha bang may pera yan? Halata namang niloloko niya lang tayo Saad ng babaeng doktor. At noong mga pagkakataon din na yun, ay nagkaroon ng idea ang doktor na si Jonathan para magsagawa ng ilang mga research sa lalaking si Emil. Alam nyo, ako nang bahala. Maghahanap ako ng ibang mga impormasyon tungkol sa matandang lalaking yun. Nawiwirdoan lang kasi ako sa mga istorya niya Parang may nasisense akong kakaiba talaga. Paano niya sasabihin na meron siyang pera? Tapos may mayamang anak. Hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita yung sinasabi niyang anak. Matapos sabihin ito ni Dr. Jonathan ay nilabas niya ang kanyang tablet at nagsimulang i-type ang pangalang Emil Gonzalez. Makalipas ang ilang mga minuto ng pagsisearch niya ng mga public records at social networks, may isang impormasyon ang nagpakita. Kasing liwanag ng impormasyon na ito ang araw. Hinayupak na yan, tignan niyo to. Yung lalaking yun hindi pa pala kinakasal at wala rin palang mga anak. Niloloko lang tayo ng matandang yun. Pasigaw na wika ng doktor matapos mabasa ang mga impormasyon at pagkatapos ay hinagis niya ang tablet dahil sa galit at pakiramdam niya ay naloko sila ng malaki ng lalaki. Nagkatinginan naman ang dalawa pang mga doktor sa isa't isa at mababaka sa kanilang mga muka na may nabobuo na silang mga plano. Kinausap naman natin siya ng maayos. Ngayon, tayo na ang gagawa ng paraan para sa problemang to. Makikita niya. Pananakot ni Dr. Sarah. Hindi pa man umaangat ang araw noong umaga na iyon, ay agad nang pumasok ang tatlong mga doktor sa kwarto ng matandang lalaki na mayroong malalamig na ekspresyon sa kanilang mga muka. Samantala, ang matandang lalaki naman na si Emil na hanggang sa mga pagkakataon na iyon ay meron pa ring inosenteng muka at nakakagiliw na pagngiti, ay agad niya ring naramdaman ang pagbabago sa ihip ng hangin. Magandang umaga sa inyo. Kumusta kayo? Napakagandang araw ngayon, no? Sinubukan niya pang batiin ng mga doktor pero agad naman siyang pinutol ng mga ito. Mr. Gonzalez, meron ka na lang isang araw para bayaran ang lahat ng mga treatment na nakuha mo dito. Kung hindi, tatawag kami ng pulis at ire-report yung panggagago mo sa amin. Wika ni Dr. Jonathan habang nakatingin sa mga mata ng kaawa-awang matanda. Namutla naman ang mukha ni Emil. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha at nakaramdam na rin siya ng pinaghalong pagkalito at takot. Pero hindi ako nagsisinungaling sa inyo mga kaibigan. May anak ako. Magbabayad siya, pangako. Pero sa mga pagkakataon niyon ay mahina na ang boses ng matandang si Emil at ang ekspresyon ng mukha niya ay tila ba naguguluhan pa rin. Kaya naman kahit na nagsasabi siya ng totoo ay hindi na ito mapaniwalaan pa ng mga doktor. Maya-maya pa ay umalis na ang tatlong mga doktor sa kanyang kwarto habang nag-iwan sila ng isang mabigat na katahimikan sa lugar. Ni hindi na rin nila gustong malaman kung ano pa ang susunod na gawin ng matandang lalaki. Ang gusto na lang nilang isipin ngayon
ay kung kailan nila makukuha ang pera. Dumating na nga ang sumunod na araw at tulad ng inaasahan, wala pa rin kahit na anong bayad ang natanggap ng hospital. Ang tatlong mga doktor ay nasa hangganan na ng kanilang pasensya. Kaya naman simpleng tumawag na lamang sila sa mga hospital guards na kung saan ay sabay-sabay itong pumasok sa kwarto ni Emil. Merong kaparehang malamig na ekspresyon sa kanilang mga muka katulad sa mga doktor. Sabay hawak sa mga braso ni Emil para palabasin siya. Pakiusap! Pakiusap! Dok! Nagmamakaawa ako sa inyo! Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Pagmamakaawa pa ng matandang lalaki habang patuloy ang mga luwang dumadaloy sa kulubot niyang muka. Pero walang sinagot ang mga doktor. Sinenyasan lamang nila ang mga security guards na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Kaya naman maya-maya pa ay kinaladkad na nila palabas ng koridor ang matandang lalaki. Samantala ay maririnig naman sa buong hospital ang pag-iyak at sakit na nararamdaman ni Emil. Ang mga medical staff at mga pasyente na nakawitness ng pangyayari ay nagkaroon ng iba't ibang mga reaksyon. May ilan na iniisip na sobra naman ito. Pero may ilan naman ang sumasang-ayon sa ginawa ng mga doktor. Dahil alam naman nila na ang St. Vincent Hospital ay isang establishmento para sa mga taong meron lamang malalaking mga pera. At ang batas ay batas. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa first floor. Agad na bumukas ang automatic na mga pinto at literal na itinapon palabas ang matandang lalaki. Noong mga pagkakataon na iyon ay kulay gray ang kalangitan hanggang sa bumagsak na nga ang ulan. Habang nasa loob ng hospital ang tatlong mga doktor ay pinapanood nila ang matandang lalaki na pilit na tinatakasan ng pagtulo ng ulan. Ngayon ay wala na itong masisilungan at wala na ring mag-aalaga sa kanya. Hospital to, hindi charity. Bulong ni Dr. Peter habang pinapanood ang matandang lalaki sa labas. Nakuha niya lang kung anong deserve niya. Hindi tayo pwedeng mag-alaga ng mga sinungaling sa hospital na to. Dagdag pa ni Dr. Sarah. Tumango naman si Dr. Jonathan. Pero merong kakaiba sa mga mata ng doktor na ito na para bang nalilito siya kung tama nga ba ang kanilang ginawa. Iniisip niya kung sapat nga ba ang rason na iyon sa moral o ethical na paraan. Pero alam niya naman na ang bagay na tapos na ay tapos na. At sa wakas, ang tatlong mga doktor ay naglakad na nga papalayo habang iniwan na ang matandang hindi lamang nila pinagkaita ng pagkain, kundi ay tuluyan na rin nilang inabandona ang kanilang pagiging mga makatao. Lalo lamang lumakas ang pagbuhos ng ulan na tila ba ay gusto nitong burahin ang komosyon na nangyari. Pero isang linggo makalipas ang insidente sa matandang lalaki ay nagkaroon ng sunod-sunod na mga problema ang St. Vincent Hospital. May kinalaman ba ito sa matanda? Una kasi ay nakatanggap sila ng isang madaliang tawag na nagmula sa supply management. Ang pinaka-supplier kasi nila ay bigla na lamang tinigil ang pagpapadala ng mga stocks ng antibiotics na isa pa naman sa pinaka-importante nilang gamot sa hospital para sa iba't ibang uri ng mga infeksyon. Imposible to! Pasigaw na wika ng administrative manager habang tinititigan niya ang spreadsheets na nasa kanyang computer. Sinusunod naman natin lahat yung mga nasa kontrata, lahat ng mga terms of services. Bakit nila to gagawin? Tanong pa nito ng naguguluhan. Pero ilang mga oras lamang ang nakalilipas, isa na namang tawag ang kanilang natanggap at sa pagkakataong ito ay nagmula sa Department of Health. Binalita sa kanila ng tawag na ito na ang St. Vincent Hospital ay wala ng karapatan at sertipikasyon na magsagawa pa ng mga organ transplant. Dito pa naman pinakanakilala ang St. Vincent Hospital sa kung gaano sila magsagawa ng ganoong operasyon. Dagdag pa doon, nagkaroon na rin sila ng problemang pinansyal dahil na rin sa ilang mga pagkakautang ng hospital na ngayon ay bigla na lamang sinisingil ng gobyerno at nagrereklamo na rin ang ilan pang mga kumpanya na may kinalaman at koneksyon sa hospital. Ayon sa mga ito, ay lagi daw pinagsasantabi ng St. Vincent Hospital ang kanilang mga pagkakautang at lagi lamang itong sinisettle sa isang tawag. Kaya naman matapos ang mga pangyayaring ito na tila ba ay malapit ng lumubog ang barkong sinasakyan ng hospital, nagpatawag ang hospital managers ng isang emergency meeting kung saan lahat ng mga departamento, maging ang mga doktor at staff
ay umattend doon. Nabalot naman ng tensyon ang buong conference room, kung saan ay halo-halo ang kanilang mga nararamdaman. Merong mga nagugulat, merong galit, natatakot at nalilito. Salamat sa pagpunta nyo dito kahit na sobrang short notice lang nito. Pagsisimula ng CEO nila na si George. Well, dediretsuhin ko na kayo. Alam nyo naman kung anong nangyayaring dilubyo sa atin, di ba? Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo kung ano yung nalaman namin. Tungkol sa bigla na lang pagpuputol ng mga supplies ng mga suppliers natin at kung bakit nalulunod yung hospital natin ngayon. Nang sabihin ito ni Dr. George, ay napatayo ng tuwid ang lahat ng mga nakaupo. Habang ang mga mata nila ay hindi maalis ang pagkakatingin sa lalaking si George. Na tila ba mababasa sa kanilang mga ekspresyon na sinusubukan nilang hulaan kung ano nga bang sasabihin ng kanilang CEO sa kanila. Ano nga ba talaga? At maya-maya pa ay nagpatuloy na siya. Nakatanggap tayo, yung hospital natin ng communications mula sa ating mga suppliers at pati na rin sa Department of Health. Sinabi nila na iisa lang ang pwedeng maging solusyon sa problema natin para manumbalik na sa dati yung hospital. Ang kondisyon nila ay dapat matanggal sa hospital natin si Dr. Jonathan Menezes, Dr. Peter James at si Dr. Sarah Chandler. Natapos siya sa pagsasalita at direktang tumitig sa mga doktor na nabanggit niya. Habang hindi naman makapaniwalang napatitig din ng tatlong mga doktor sa kanya. Paanong nangyari na sila ang sisisihin sa unti-unting pagbagsak ng ospital? Ano ang koneksyon nila dito at bakit? Iisa lamang ang mga tanong na bumubuo sa isipan ng tatlong mga doktor. Kaya naman sabay-sabay silang sunod-sunod na nagtanong habang natatakot. Pero bago pa sila makapagtanong pa ng tuloy-tuloy o bago pa nila maproseso ng buo ang mga impormasyon, ay nagpatuloy sa pagsasalita ang CEO na si George. Para maliwanag ang lahat, hindi lang tayo nag-uusap dito para sa rekomendasyon. Kailangan natin gawin yung desisyon na to dahil sa isang napakalaking pagkakamali na ginawa ng ilan sa atin. Kinilimutan natin ang plataforma ng hospital. Hindi tayo naging ethical at hindi natin natrato ng tama ang ilan nating mga pasyente. At oo, lahat ng ito ay may koneksyon sa insidenteng kinasangkutan ni Mr. Emil Gonzalez. Matapos iyon sabihin ni George, ay nagkaroon ng isang nakabibinging katahimikan sa buong kwarto. Habang ang tatlong mga questionableng doktor ay doon lamang napagtanto sa mga pagkakataong iyon kung gaano kabrutal ang kanilang mga ginawa. Na ang resulta nito ay talaga namang malayong malayo sa kanilang inaasahan. Hindi lamang kasi isang pasyente ang binugo nila, kundi ang kanilang buong hospital pa, ang kanilang mga katrabaho at maging ang buong komunidad na pinaglilingkuran nila. Emil, sabay-sabay na tanong ng tatlong mga doktor. Hindi pa rin sila makapaniwala sa balitang kanilang narinig. Okay kayong tatlo, meron na lang kayong 3 araw para linisin yung mga desk nyo at kunin yung mga kailangan yung kunin. Yung HR na yung magsasabi sa inyo ng iba pang mga detalye. Pagtatapos na wika ng CEO, at tinapos na ang kanilang meeting. Sabay ng pagtatapos ng meeting ay ang pagtatapos din ng karera ng tatlong mga doktor sa St. Vincent Hospital na sila Jonathan, Peter at Sarah. Nanigas na lamang sila sa gulat habang pinoproseso pa rin ang mga salitang kanilang narinig. Teka. Ano nangyari? Bakit? Ano bang ginawa nating mali? Pasigaw na wika ni Dr. Jonathan habang nanginginig ang kanyang boses. Mariin namang tumitig si George sa kanila. Diba tinapon niya sa labas ng ospital si Emil Gonzalez? Yung anak niya, sobrang nagalit at siya rin yung nag-utos sa administrasyon na patalsikin kayo. At kung hindi namin to gagawin, gagamitin niya ang lahat ng mga impluwensya niya para siguradong mapasara tong hospital. Pagkatapos itong sabihin ng CEO na si George, ay naglakad na siya palampas sa tatlong mga naninigas pa ring mga doktor sa gulat. So, totoo? May anak nga siya? Pabulong na wika ni Sarah habang nakakaramdam na tila ba ay may napakalaking tinik sa kanyang lalamunan. Sino ba yung matandang yun? Mukha lang naman yung kung sino. At diba, sinerch pa natin siya. Wala nga siyang anak. Dagdag pa ni Peter na nagugulat at natatakot rin sa parehang pagkakataon.
Nang marinig ito ng CEO na si George ay napatigil siya sa paglalakad at napatingin na naman sa tatlo. Kayong mga tanga kayo, hindi nyo alam na si Emil Gonzalez ay nag-ampon ng isang bata at pinalaki yun ng mag-isa. Hindi niya pinarehistro sa pangalan niya yung anak niya. Kaya naman yung pangalan ng bata ay Mario Brunet mula sa nanay nito. Sa madaling salita, inampon niya si Mario mula sa napakabatang babae na wala naman talagang kamalay-malay kung paano papalakihin si Mario. At yun yung dahilan kung bakit hindi niya kaapelyido yung anak niya. At siguradong hindi niyo pa to alam. Lumaki si Mario bilang isang matagumpay na entrepreneur sa isang luxury car business. Siya ang nagmamay-ari ng Brunet Cars. Nang sabihin ito ni George, ay nanlaki ang mga mata ng mga doktor dahil alam nila kung gaano kasikat ang negosyong meron ang anak ni Emil. Habang nalalaman pa nila ang buong istorya, ay lalo lamang nakaramdam ng takot ang mga doktor. Pinaliwanag pa ni George na nagkakaroon na ng dementia si Emil at nagsasuffer ito sa isang mental retardation dahil na rin sa katandaan. Noong mga araw kasi bago pumunta sa hospital si Emil, ay umalis si Mario para sa isang business trip. Iniwan niya ang tatay niya sa isang caretaker. Pero ilang mga saglit lamang nang malingat ang caretaker para mag-asikaso ng ibang mga bagay, ay bigla na lamang nawala si Emil sa living room ng kanilang mansyon. At doon nga nila napagtanto na nagkakaroon na naman ng relapse ang matanda at nagpalaboy-laboy ito palayo sa kanilang bahay. Sakto naman na sa mga pagkakataon na iyon, nakaramdam ng sakit sa dibdib ang matanda. Mabuti na lamang at may malapit na hospital sa lugar na pinaglalaboy-labuyan niya. At doon na nga nangyari ang insidente kung saan walang choice ang mga doktor at hospital noong mga pagkakataon na iyon kundi kunin ang nahihirapang matanda. Pero kailangan nila ng pera. Ang matandang si Emil ay nanatili sa hospital sa loob ng 1 linggo. Hindi rin naman alam ng mga staff kung sino at saan sila tatawag dahil dumating ang matanda sa hospital na walang dalang kahit na anong dokumento at walang maalala na kahit na ano. Lagi niya lamang sinasabi na darating ang anak niya at magbabayad ng mga bills na kinikailangan niya dahil alam niya na mahal siya nito. Pero walang naniwala sa kanya at walang nagbigay ng panibagong pagkakataon sa matanda. Napatigil sa pagsasalita si George para hayaan na mag-sing in ang mga impormasyon na sinabi niya sa 3 mga doktor. Pero matapos ngang mawala ni Emil, takot na takot ang caretaker nito noong mapagtanto niya na nawawala ang kanyang amo. Kaya naman agad siyang tumawag sa anak nito. Samantala si Mario naman ay nag-hire ng isang search party. At kayong mga tangatang doktor kayo, matapos niyo siyang walang awa na itapon palabas ng hospital, nagpalaboy-laboy na naman siya sa kalsada. Mabuti na lamang talaga at nahanap ng rescue team na hinire ni Mario yung matanda. At nung malaman ni Mario kung anong ginawa niyo sa tatay niya, halos magliyab siya sa galit. Ang una niyang naisip na plano, bilhin tong hospital na to. Nagdemand pa siya na kung ayaw ko daw mabenta tong hospital ko, kailangan ko kayong patalsiking 3. Sinabi pa niya na kung hindi ako papayag, gagawin niya ang lahat. Ipapatigil niya yung mga supplier natin hanggang sa tuluyan na tayong mabankrupt. Ang katahimikan sa loob ng kwarto na iyon ay sobrang bigat. Gulat na gulat ang mga doktor sa mga impormasyong nalaman nila. Habang nagkatitigan sila sa isa't isa, sabay titig pabalik sa CEO. Na tila ba hinihintay nila na sabihin nito na lahat ng mga sinasabi niya ay isang malaking kalokohan lamang. Pero ang mukha ng CEO na si George ay halatang hindi nagbibiro. At sa katunayan nga niyan, bakas pa rin sa mukha niya ang mga problemang nangyayari sa hospital. So that's it. Meron na lang kayong hanggang katapusan ngayong araw bago nyo malinis yung mga kinakailangan nyong linisin sa mga desk nyo at mapasa yung mga credentials nyo. That's all. Pagtatapos ni George sa kanilang usapan, napakatagal bago tuluyang mapagtanto ng mga naninigas na doktor sa gulat ang naging pag-uusap nila ng kanilang CEO hanggang sa tamaan na nga sila ng rumaragasang katotohanan. Doon lamang sila nagpanik. Hinabol nila si Mr. George sabay hatak sa damit nito habang nagmamakaawang umiiyak. "Wag, Mr. George, pakiusap. Hindi nyo kami pwedeng patalsikin. Ito lang yung alam naming trabaho sa buhay namin." Habang namumula-mula pa ang kanilang mga muka at makikita ang namumuong mga luha sa kanilang mga mata. Pero tinitigan lamang sila pabalik ni Mr. George na mababakas na hindi ito naaawa sa kanila. At doon,
ay napuno na ang CEO. Alam nyo, gusto nyong malaman yung katotohanan? Lahat kayo, you are a disgrace to this profession! Sigaw niya. Walang kahit na sino, absolutely no one. Walang kahit na sino ang dapat makaramdam ng pagtratong ginawa nyo sa matandang si Emil. Kaya kayo nagdoktor, kaya tayo nagdoktor dito kasi gusto nating ipakita ang pagiging makatao natin, hindi dahil sa pera. At lahat ng mga aksyon na ginawa nyo, kontradig sa etikal at moral na prinsipyo ng propesyon nyo. Naramdaman ng tatlong mga doktor ang bawat mga salitang binigkas sa kanila ni George na parang ang bawat mga salita ay isang bala na mabilis na pinuputok sa kanila. Sir, pakiusap, bigyan niyo lang kami ng pangalawa pang pagkakataon. Gagawin po namin ang lahat para maitama yung mapagkakamali namin. Pagmamakaawa ni Sarah na nagsisimula na ring manginig. It's out of the question, Sarah. Nabuo na ang desisyon. Tapos na. Kunin niyo na lang yung mga gamit ninyo. Wika ni Mr. George na mababaka sa mukha na wala na itong balak pang makapagnegosasyon sa kanila. Hanggang sa matapos nga ang pamamahiyang naramdaman ng tatlong mga doktor, ay wala na silang nagawa kundi kunin ang kanilang mga gamit sa ospital at maya-maya pa ay sinamahan niya sila ng mga gwardya palabas ng establishmento. Habang naglalakad sila sa koridor ng ospital, ay nakita nila kung paano tumitig ang kapwa nila mga health professionals at mga doktor. Halata sa mga mukha nito na naiinis, naiirita at nandidiri ito sa kanila. Bawat mga hakbang nila ay pakiramdam nila ay purong pamamahiya lamang. Sobrang nasasaktan sila sa mga titig na natatanggap nila. Pero hindi pa pala yun ang pinakamalalang pwede nilang maranasan. Ika nga nila, the worst was yet to come. Pagbukas kasi nila ng mga pintuan, noong mga pagkakataon na yun, mismong si Mario Brunet at ang tatay nitong si Emil ay nasa labas at naghihintay. Mahahalata ang galit sa mukha ng businessman na tila ba ay matagal na nitong tinimpi ang sama ng loob na nararamdaman niya. Tumitig siya sa tatlong mga walang pusong doktor at sinabing, sana maalala niyo to for the rest of your lives. Wala naman ang naisagot pa ang mga doktor at napayuko na lamang sa kahihiyan habang punong-puno ang kanilang mga puso ng pangongonsensyang nararamdaman. Tuluyan na nga silang nakaalis na sa ospital na talaga namang hindi may tatanggi ang labis nilang pagsisisi. Pero may panibago namang pagkakataon ang nagsimula sa ospital. Tuluyan na kasing binili ng businessman na si Mario ang buong hospital at nag-implement siya ng bagong mga alituntunin doon na kung saan ipinag-utos niya na dapat ang lahat ng mga nagtatrabaho sa ospital ay may sapat na awa, dignidad at pagmamahal sa trabaho para sa karapatan ng mga pasyente. Gumawa din siya ng isang ethics committee kung saan sinisigurado nito na ang lahat ng mga pasyente ay natatrato ng tama, ng may respeto at dignidad, kahit na ano pa man ang katayuan nila sa lipunan o magkano man ang dala nilang pera. Pinatawag naman ni Mario ang lahat ng mga opisyal sa ospital at inanunsyo sa mga ito ang salitang, yung tatlong mga doktor na nawala dito sa ospital, kung ayaw niyong magkaroon ng kaparehang kapalaran sa kanila, siguraduhin niyo lang natatratuhin niyo ng tama yung mga pasyente natin. At ibig kong sabihin, tratuhin niyo sila ng pantay-pantay. Pag-uutos ng bilyonaryo. Matapos nga malaman ng buong bansa ang pagkakatanggal sa tatlong mga doktor sa ospital, ay nagsilabasa naman ang ilan pang mga nabiktima nilang mga pasyente, kung saan kapareha ng nangyari kay Emil ay nirereklamo rin ng mga ito kung paano sila inabuso at pinahiya ng mga doktor dahil sa kulang ang kanilang mga pera. Pero dahil wala na ang mga doktor doon at nabigay na ang hustisyang kinakailangan para sa mga naging biktima nila, ang establishmento na nasa ilalim ng pamumuno ni Mario ay nagsimula ng umunlad at naging isa na ngang totoong lugar para sa mga taong nangangailangan ng tulong sa kanilang kalusugan. Ito na isang lugar kung saan lahat ng mga tao ay pwedeng pumunta, mula sa mga pinakamayayaman hanggang sa pinakamahihirap. Lahat ay pantay-pantay na makakatanggap ng medical treatment nang may kasama pang dignidad at respeto. Pero hindi dito natatapos ang pagtulong na ginawa ni Mario dahil nag-invest din siya ng mas maganda pang pasilidad at mga equipment.
Pero ang pinaka-importante, pinaglaanan niya rin ng pera ang mga staff training at development para masiguradong magbabago na nga talaga ang kultura sa hospital na dati ay pinaghasikan ng lagim ng 3 mga doktor na nagmaltrato sa pinakamamahal niyang tatay. Ang kasong ito ng matandang lalaki na pinalayas at literal na pinatapon sa labas ng hospital ay nagpapaalala lamang sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga taong nasa propesyon ng medisina, na hindi pera ang dahilan kung bakit nila ginagawa ang kanilang trabaho. Dahil dapat ay nakakaramdam din sila ng pagmamahal, pag-unawa at pagiging isang makatao. Dahil ang bawat mga buhay ay mahalaga. At para sa mga doktor na sina Jonathan, Peter at Sarah, naging mahirap man itong leksyon sa kanilang mga buhay. Pero kinikailangan nila itong malaman na dadalhin naman nila hanggang sa huli nilang mga hininga at saan man sila mapunta.